Ang radyo ay kumislap sa gitna ng gabi at ang amoy ng nasunog na uling at ng basang lupa ay pumunlak sa ilong ko. Dumikit ang tunog ng kama na nag-ikot at may malalim na pag-ubo sa kabilang silid, parang may humihinga na hindi dapat huminga. Ako si Bart, taga-Aswang Radio, at natanggap ko ang tawag na may tinatagong utang na loob at isang sumpang kailagang bayaran sa dugo. Sinabi sa akin sa isang pabulong na boses, may mayora na nagpanggap na nurse para gumanti sa aswang na pasyente. Hindi ito basta kwento tungkol sa takot. Ito ay kwento ng galit, pananakit at pagpupunyagi na may kasamang mga lihim ng bayan. Manatili ka hanggang matapos ang episode na ito at maririnig mo kung paano nagbago ang hustisya at kung sino ang napilitang magbabayad sa ilalim ng gabi. Kung gusto mo ng mga kwentong puno ng tradisyon at katotohanan, i-like ang episode na ito bago tayo lumubog sa dilim. Ang lugar ay isang maliit na munisipyo sa hilagang bahagi ng probinsya na kilala sa matabang lupa, asul na ilog at isang sementeryo na umuusad sa gilid ng bayan. Ang mayora, si Maureen de la Cruz, ay kilala sa kanyang maikling buhok, boses na may kapit at ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang pasilidad ay isang lumang mental facility na dating sinasabing misyon ng simbahan at pinatatakbo sa ilalim ng isang trust na may mga koneksyon sa lokal na mayaman. Ang pasyente ay isang lalaki na tinawag nilang Mang Victor, dating magsasakang naakusahan ng pagpatay 12 taon na ang nakaraan at tinuruan ng ilan na siya ay aswang. Sa dokumento na nakita ng isang dating gwardya, may kwento sa basement na pinagmamasdan lamang ng mga piling tao. Sa mga unang pagsisiyasat, lumitaw ang pangalan ng doktora na si Elena Reyes, ang albularyong si Rico at ang kapitan ng barangay na si Ramon bilang mga taong may alam. May radyo, may lihim na kontrata at isang sobre na puno ng pera na naging pasalubong sa mga nagpakalulong sa usapang iyon. Ang backstory ni Maureen ay mabigat at mabango sa alaala. Lumaki siya sa tabi ng simbahan, ang amoy ng langis ng lampara at ng sopas ng kanyang ina ay lumaki kasama niya. Mula pagkabata ay natututong magbihis ng mabilis at magtabi ng mga sekreto sapagkat ang kanyang ama ay laging nagdadala ng mga dokumento mula sa Municipal Hall. Naging leader siya sa mga outreach programs ng kanilang lugar, nag-aral ng pampublikong administrasyon at nagtagumpay sa eleksyon dahil sa pagiging masinop at palabure. Ngunit may lundag sa kanyang puso noong namatay ang kanyang panganay na kapatid, si Isabel, na inakusahan noon ng mga kalapit na baryo bilang biktima ng isang panlabas na halimaw. Ang hukbo ng tsismis ang nag-utos ng pagtakbo ng hustisya, ngunit hindi ito tumama sa isang opisyal na paglilitis. Ang sistema ay tumahimik at ang mayaman ay nakatakas. Sa kasalukuyan, si Maureen ay may hawak na mga dokumento at isang pangarap, hindi lamang mag-ayos ng mga kalsada at mga paaralan, kundi ilantad ang buong kwento sa paraan na magpapatigil sa sinumang magtatangkang manupil sa bayan. Ang kanyang galit ay naging bisang plano. Ang kanyang pag-asang makamit ang hustisya ay naging isang kasangkapang maingat na inihanda kasama ang pagsasanay na magkunwaring nurse at ang pagbuo ng mga alyansa sa loob ng pasilidad. Hindi siya basta pumatol, siya ay nagplano. Nang magpunta siya sa una niyang araw sa pasilidad, nagkunwaring nurse si Maureen kasama ang Peking badge at isang kontratang may pangalan ng isang non-governmental organization. Nakilala niya ang ilang mga katauhan. Nurse Tomas, isang matapang ngunit madaling matakot. Doktora Elena na may maskara ng profesionalismo ngunit madalas mawawala sa mga araw ng debriefing. Guardia Lito na mahilig sa chismis at may bulsa na puno ng candy. Albularyo Rico na bihasa sa mga lumang dasal at herbal na gamot, Sister Maria na dumadalaw tuwing may misa at nagdadala ng tinapay bilang halal, at si Kapitan Ramon na may kontrol sa budget ng municipality. Mayroon ding isang batang volunteer na si Angelo na madalas maghatid ng mga medical na kagamitan at isang lab technician na si Carla na tahimik ngunit matalas ang mata. Ang unang kag-uusap ni Maureen sa silid ng duty ay parang isang entablado. Magandang umaga, bati ni Maureen, may malamyos na tinig. Ako si Nurse May, bagong hire. Saan ka nang galing? Talong ni Tomas, kumakatok pa rin ang kamay sa metal na lamesa. May training ako sa rural nursing, sagot niya na may katapat ng ngiti.
Siguradong kakayanin mo, tugon ni Doktora Elena, may pagdududa. May mga espesyal na pasyente dito, bulong ng gwardya habang lumalabas ang alingaw-ngawlang bintana. Ang mga pangitain ng pasilidad ay naghalo. Amoy ng disinfectant, lasa ng asin sa hangin, ang pagkakadikit ng papel sa mga pader, ang pagaspas ng tela ng mga kortina at ng ulirang pagkumpas ng mga kamay na naglilinis. Ang plano ni Maureen ay hindi simple. Sa loob ng pasilidad, naglatag siya ng maliit na entrapment. Una, kinikilatis niya ang routine ng mga gwardya at binuo ang timeline ng pagbisita ng Doktora Elena. Pinag-aralan niya ang mga record ng pasyente hanggang sa matuklasan niyang maraming tala ang tinanggal. Nag-usap siya ng maayos kay Albulario Rico tungkol sa mga dasal na ginagamit sa mga ritual, hindi para maniwala kundi para gamitin bilang cover. Dito nagsimula ang serya ng mga pag-uusap na puno ng palihim na pangungulit at pagpapakilala ng dialogo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Rico habang humahawak sa kanyang rosaryo na may usong amoy ng gata. Para sa hustisya, sagot ni Maureen. Hindi ba't mapanganib? Tanong ni Tomas na nag-aalangan. Kung hindi tayo kikilos, sino pa? Baling ni Maureen na may tinig na hindi naging palakaibigan kailanman. Isang gabi sumunod ang unang insidente. May mga kakaibang tunog mula sa basement. Naglakad si Angelo na may daladalang flashlight at ang tunog ng kanyang sapatos sa hagdan ay tumalbog sa dingding. Ano iyon? Tanong ni Carla. Hawak ang test tube na natigas sa pagitan ng mga daliri. Tila may humahalimaw, sagot ni Guardia Lito na may pagkatalo sa boses. Paglapit nila, napansin nila ang amoy ng aswang na sinasabi ng matatanda, halong hilaw na karne at lupa pagkatapos ng ulan. Ang ilaw ay naglaro sa basag na salamin at nakita nila ang isang anino na pumapaimbulog sa dingding na hindi tugma sa anumang tao. Nagkaroon ng sigaw at ang radyo sa central room ay nag-estalo. Nagpalitan ng 8 palitan ng usapan ang grupo, bawat isa may tono ng takot, pag-aatubili at pananabik. Wala akong gustong patunayan, sabi ni Doktora Elena. Kailangan nating tumawag ng mas mataas, sagot ni Kapitan Hamon. Hindi pwedeng lumabas ang kwentong ito, tahimik na wika ni Maureen na sinundan ng panunuot ng kanyang mga mata. Dito nagsimula ang serye ng mga tension moments na nagpabigat sa hangin. Ang una sa mga matinding sandali ay nang makaharap ni Maureen ang matandang pasyente na si Mang Victor. Ang ilaw ay mahinang nakabukas at ang init ng katawan niya ay kakaiba. Ang kanyang mga kamay ay malamig ngunit ang hininga ay mabaho ng langis at lupa. Ano ang gusto mo? Bulong ni Mang Victor na para bang nakikipag-usap sa isang halaman. Naghahanap ako ng hustisya, tugon ni Maureen na puno ng kontrol. Ang palitan ng mga parirala ay umabot ng 10 palitan at sa bawat sagot, ang pagsisiyasat ay naglalaman ng pahiwatig na may malalim na ugnayan si Mang Victor sa mga nangyari sa bayan. Ang kanyang mga mata, malabola ng uling, ay nagbigay ng kutob na hindi makakalimutan. May 3 paglalarawan na nagdagdag ng sensory detail sa eksena. Ang lasa ng kandila na nasusunog sa bibig, ang pag-aspas ng tela sa braso, ang amoy ng lupa sa ilalim ng kuko. Ang ikalawang matinding sandali ay nang madiskubre nila ang isang lihim na kwarto sa ilalim ng basement. Ang pinto ay may sinaunang susi at kapag binuksan ay sumabog ang tunog ng mga pahina ng lumang talaan. May nagturo ng 20 litrato at isang krus na may bakas ng dugo. Bakit may ganito? Tanong ni Nurse Tomas, nanginginig. Ito ang literal na ebidensya, sabi ni Carla na tumatawid ng kamay sa mga lumang litrato. Ang amoy ng lumang papel, ang pagkikiskis ng bakal na susi, ang pakiramdam ng malamig na silid sa balat ang nagdagdag ng lalim. Sa loob ng 4 na palitan ng dialogo, nagkaroon ng alingawangaw na tila may nagmamasid sa kanila. Bago dumating ang ikatlang tensyonadong sandali, inilagay ni Maureen ang kanyang plano sa aksyon. Kumuha siya ng mga medical na supplies at isang maliit na bote ng holy water mula kay Sister Maria. Inanda niya ang kanyang sarili upang magpanggap na magbibigay ng bentisyon sa pasyente. Ngulit, sa kanyang bulsa ay may nakatagong kutsilyo na nagmula sa kanilang kusina. Ang palitan sa pagitan niya at ni Rico tungkol sa teknik ng bentisyon ay naging mahabang pag-uusap na puno ng sagot at tanong. Paano mo gagawin ito nang walang hinala? Tanong ni Rico. Makakausap ko siya sa mata, sagot ni Maureen. At kung lumaban siya, halinghing ni Rico. Kailangan kong pumili kung ano ang mas mabigat, ang takot o ang hustisya, tugon ni Maureen.
Ang prosesong technical ng ritual na inilalarawan dito ay detalyado. Paglilinis ng pasyente, pagbigkas ng dasal, pagwiwika ng holy water sa dulo ng kusina, at paglalagay ng isang maliit na krus sa balat. Ang paglalarawan ng proseso ay may 300 na karakter na naglalarawan ng mga hakbang at pinag-isa sa medical na termino tulad ng baseline ng medikasyon at ineksyon intramuscular na ginagamit sa pag-stabilize ng pasyente. Ang ikatlong tensyonadong sandali ay nang nagising ang pasyente sa gitna ng ritual at nagbago ang kanyang mukha sa paraan na hindi na natural. Ang kambal na pakiramdam ng malamig at init na pumaligid sa silid ay nagpatunog ng dugo sa mga tenga. Hindi siya ordinaryong tao, sigaw ni Guardia Lito habang ang puso niya ay parabang tutunaw. Ano ang pinakain sa kanya? Tanong ni Kapitan Ramon. May sumpa ba? Bulong ni Sister Maria. Nagkaroon ng tatlong maikling usapan na paunti-unting nag-akit ng panganib. Sa isang sandali, ang kamay ni Maureen ay nagkiskis sa balat ng pasyente at nakaamoy siya ng hindi pangkarawanawang halimuyak ng lumang mantika at usok. Ang mga salita niya ay naglalarawan ng malalim na kaaway na mas matanda pa sa kanilang lahat. Ang ikaapat na malakas na tensyon ay nang lumitaw ang dahilan kung bakit nagbago ang mga gawaing iyon. Lumabas ang katotohanan na si Doktora Elena at si Kapitan Ramon ay nagkaroon ng isang backroom deal sa mga mayayamang pamilya upang itago ang tunay na krimen. Mayroong talaan na naguugnay sa paglipat ng lupa at paglipat ng mga pangalan. Hindi ito tungkol sa aswang, pag-amin ni Doktora Elena sa isang pulong na puno ng pag-akat at takot. Ito ay tungkol sa pera. Nagkaroon ng mahaba at masalimuot na palitan ng 8 usapan sa pagitan ng doktor, kapitan at ng mayora. Ang reaksyon ng bayan, ang tunog ng kalabaw sa labas, ang lasang maalat ng luha sa labi ng nagtatanggol na anak at ang malakas na hagulgol ng mga taong lumalapit ang nagpatibay sa eksena. Sa loob ng 550 na mga karakter na ipakita ang pagbubunyag at ang pagkabalisa ng hustisya. Sa puntong ito pumasok ang CTA ng mga tagapakinig. Kung ikaw ang nasa lugar ng mayora at naramdaman mo ang bigat bago pirmahan ang kontrata, ano ang gagawin mo? Magsabi ng iyong sagot sa comments simulan sa gagawin ko o hindi ko gagawin at ibahagi kung bakit. Ang mga komento ay nagbibigay ng context sa iba pang tagapakinig at madalas nagiging pinagmulan ng bagong episode. Maraming salamat sa pagbabahagi at ngayon babalik tayo sa kwento dahil ang susunod na bahagi ay magpapakita ng tunay na pagsubok. Ang pagsasanay ni Maureen bilang nurse ay hindi puro pagtatanghal. Unti-unti niyang kinuha ang tiwala ng mga staff. Sa loob ng ilang linggo, nagkaroon siya ng malalim na pag-uusap kay Mang Victor. Sa bawat gabi, may 8 hanggang 10 palitan sila, ang ilan ay banal, ang iba ay malausap ng pagkamatay. Bakit ginawa nila ito sa iyo? Tanong niya. Ako ay mga tao, sagot ni Mang Victor, may pagkabigat. Hindi mo ba nakikita ang mga matang sumusubaybay? Dagdag pa niya. Si Angelo ay naging dalang testigo ng ilang pag-uusap habang si Guardia Lito ay nakakita ng mga gabiyang paggalaw sa balkonahe. Sa isa sa mga palitan, lumitaw ang pagsisisi ng ilang empleyado na hindi man lang nakapanaligan kay Isabel noong araw. Ang pagdurusa ng pamilya ay naging talaan na nag-uugnay sa krimen at ang pangungusap ng bayan sa mga mayayaman. Umaabot ang planong paghahanda sa isang gabi ng malakas na ulan. Inaayos ni Maureen ang stage, ang kwartong kilala bilang therapy room, isang bote ng holy water, ang sinabing kutsilyo at ang dokumento na nagpapakita ng mga pangalan ng mga taong may kasamang pirma. Tinawag niya sina Tomas at Carlo para magbasa ng mga tala. May ambush sa pag-uusap sa pagitan nila. May mga 10 palitan ng 2 at higit pa at tinakpan niya ang lahat ng bakas ng kanyang pagdating. Sa oras ng pag-atake, ang bawat galaw ay may kasamang amoy ng basang damit, ang pait ng kape sa bibig ng mga nagsisiyasat, ang dampi ng nalamig na horma sa pader at ang pagtakbo ng oras sa luma nilang orasan. Ang eksenang pangwakas ng tunay na paghaharap ay napakadetalyado at puno ng emosyon. Nagharap-harap ang mga karakter sa therapy room na may pagitan na 5 hanggang 10 palitan ng malalim at masigabong dialogo. Bakit mo pinalihis ang pansin? Sabi ni Maureen habang hawak ang mga dokumento. Para sa kabutihang bayan, sagot ng Kapitan Ramon na may hanggaran pa ring depensahan ang kanyang sarili.
Hindi na ito usapin ng kabutihan, sagot ni Doktora Elena at nabunyag ang kanyang pagkakasangkot sa pag-alis ng tala. Sa gitna ng sigaw, bumunot si Maureen ng dokumento at itinapon ito sa mesa. Ang mga papel ay kumalat tulad lang mga dahon sa ulan. Ang amoy ng kandila, ng kahoy na nasunog, ng pawis at ng dugo sa maliit na sugat ni Mang Victor ay naghalo sa hangin. Sa loob ng 600 na mga karakter na ipakita ang pusong nakikipaglaban, ang pagsisisi at ang perpektong pag-ikot ng balak na humahantong sa pag-aresto. Mayroong ilang mga ritual na ginawa bilang bahagi ng pag-imbestiga at paghubog ng ebidensya. Ang prosesong teknikal ay inilarawan ng may 300 na karakter, paglilinis ng lugar na sinasabing ginamit ng aswang, pagkuha ng swab mula sa sugat ng pasyente para sa forensic analysis, dokumentasyon ng chain of custody at pagkuha ng testigo statements na sinaksihan at nilagdaan sa harap ng notaryo. Ang proseso ng pagsampa ng reklamo ay sinundan ng paghingi ng warrant at pag-review ng mga kontratang ipinakita sa municipal records. Ang detalyeng ito ay nagdala ng kredibilidad sa istorya at nagbigay liwanag sa mga legal na hakbang na ginawa. Pagkatapos ng pagsisiwalat, dumatong ang emergency hearing. Ang bayan ay nagtipon at ang radyo na karaniwan naming gamit ay umalingaw-ngaw ng mga hiyawan at pag-iyak. Si Kapitan Ramon ay inakusahan at pinatalsik ang ilan sa mga kasamang opisyal. May bandang huli, dumating ang pulisya mula sa sentro ng probinsya at dinala si Doktora Elena para sa paglilitis. Ang mga pasyente sa facility ay dinala sa isang ligtas na lugar at ang serbisyo ng munisipal ay nagbigay ng temporary shelter. Sa makitid na salaysay ng mga susunod na araw, ang pangalan ng mayora ay nag-iba mula sa taong may sarili niyang galit at nagmistulang tagapagtanggol ng bayan. Ang agarang resolusyon ay hindi perpekto. May nasawi dahil sa takot at pagkakaguluhan, may sugatan at may mga nawala na hindi na muling nakita. Ngunit nagbigay ang komunidad ng mga konkretong pagbabago. Ang pasilidad ay sumay-alam sa audit, may panibagong board ang naitaguyod at may mga kaso na isinampa laban sa mga nagnakaw sa kaba ng bayan. Si Maureen ay hindi nakaiwas sa mga tanong ng moralidad. May nagbanta at may nagpasalamat. Ang pamilya ni Isabel ay nakatanggap ng aksyon at ang peryodong humahantong sa hustisya ay unti-unting lumalapit sa pagkumpleto. Sa loob ng isang buwan, ang unang epilogo. Isang buwan pagkatapos ng insidente, si Maureen ay nag-ayos ng isang maliit na seremonya sa plaza. Ang hangin ay may bahid ng amoy ng piniritong isda at ang mga kaldero ay umuusok pa. Ang pangalan ng pasilidad ay binago at may bagong board na binubuo ng mga lokal na leader, kabilang si Sister Maria at si Albulario Rico. May mga dokumentong pirmahan na nagsasaad ng bagong transparency policy at may panibagong mga volunteer na dumating mula sa ibang bayan. Ang pamilya ni Isabel ay nakatanggap ng paunang danyos at may panibagong investigasyon na sininulan sa hukuman. Si Mang Victor ay inilagay sa isang rehabilitasyong program at sinimulan ang mga pagsusuri sa kanyang kalagayan. Si Nurse Tomas ay nagpatuloy sa kanyang serbisyo ngunit may bagong pangarap, mag-aral ng forensic nursing. Ang bayan ay nagkaroon ng mahinahon na pagbabagong panlabas ngunit ang kalooban ng ilan ay nanatiing maulap. 3 buwan matapos ang insidente, ang ikalawang epilogo. May dumating na masinsinang investigasyon at isang hearing sa korte na kinabibilangan ni Kapitan Ramon at Doktora Elena. Ang mga ebidensya na pinagsama ni Maureen ay nagbigay daan sa formal na pagsasampa. May 3 counselors na itinalaga sa komunidad para tumulong sa mga naapektuhan ng trauma at ang Municipal Hall ay nag-release ng financial aid para sa mga pamilyang nawalan. Si Angelo ay nag-aral ng community health at si Carla ay ibinigay ang pagkakataon na magtrabaho sa regional lab. Ngunit may mga anino pa rin. May mga taong pumapasok sa gabi at naglalakad sa labas ng bahay na tila may pinagdaraanan. Ang mga kwento sa barbero at tindera ay naging mas maingat. Ang bayan ay nagsubok na muling bumuo ng tiwala sa kanilang liderato. 6 na buwan mula sa gabi ng pagtataksil, ang huling bahagi ng epilogo. Ang buong kaso ay umusad, may ilang sentensyang naipatupad at may ilan ding napawalang sala sa kakulangan ng ebidensya. Ang pasilidad ay muling binuksan sa ilalim ng mahigpit na monitoring at may bagong mga polisiya tungkol sa transparency. Sa record keeping. Si Maureen ay naging bahagi ng advisory board at nagpatuloy sa kanyang misyon ng community health, ngunit sa kanyang loob nananatili ang panda ng gabing iyon. Minsan sa gabi, naririnig pa rin niya ang anino ng kaluskos sa basement at ang pangangapos ng hangin na may halimuyak ng lupa. May bagong edukasyon at reparasyon, ngulit hindi lahat ng sugat ay naghilom. Ang hustisya ay nagdala ng pagbabago sa panlabas at ang ilan ay lumipat, nagbago ng trabaho o nagbenta ng lupa.
Ang huling paaalala ay simple. Ang mga lihim na tinatakpan ng pera at impluensya ay maaaring magdulot ng malaking pinsala at minsan ang pag-ibig sa kapwa at determinasyon ng isang tao ang siyang magbubukas ng piitan ng katotohanan. Salamat sa pakikinig. Ako si Bart ng Aswang Radio at dadalhin namin sa inyo ang mga kwento ng mga taong nagtataglay ng tapang at galit na minsan ay nagiging liwanag. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, mag-subscribe at i-share para maabot ang iba pang boses ng bayan. Iwanan ninyo ang inyong komento sa ilalim at sabihin kung ano ang inyong gagawin kung kayo ay nasa lugar ng Mayora. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lihim na kumakain sa dilim at tandaan na ang hustisya ay minsan nakikipagtagpo sa kasaysayan sa pinakamadilim na paraan.